kung ano yung ibinigay sa atin last year, dagdagan nyo lang ng sa inflation o pagmahal ng procurement at goods and services, yun lang ang idagdag ninyo. So, hindi na kami humingi ng tulad nung dati kung saan optimal yung operations ng Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Kasi alam naman namin na hindi siya ibibigay. So, parang ayaw ko na pupunta yung mga officials ng Office of the Vice President, punta sila sa House of Representatives, tapos sasabihin sa kanila na hindi namin yan ibibigay sa'yo. Ayaw kong napapahiya yung mga kasama ko at ayaw kong napapahiya yung institution. Madam, congratulations po sa disaster response ng PPP. Napakaganda, positive po yung mga comments ng netizen patungkol po sa inyong disaster response. Paano nyo po ba uutusan yung Office of the Vice President pagdating dito samantalang matagal na po kayo nandito, ma'am? Paano na uutusan yung mga tao na? Paano nyo po sila nabigyan ng instruction? ng commands? Okay. Well, unang-una kasi, ang Disaster Operations Center, nung tayo ay pumasok sa Office of the Vice President, in-institutionalize na natin siya. Kasi nakita namin, isa ito sa mga pinakamaraming requests na dinadala ng mga taong bayan sa Office of the Vice President. Yung tulong kapag merong kalamidad. Yan ang isa sa top three na hinihingi. Ang una is medical and burial assistance. Ang pangalawa is disaster relief. Yan yung pangalawa na hinihingi ng taong bayan. So ang ginawa namin, in-institutionalize namin. Ibig sabihin, gumawa kami ng isang center at isang team ng mga tao na yun lang yung gagawin nila. Itong mga tao na ito ay araw-araw nag-monitor kung saan merong emergency, saan merong disaster sa buong Pilipinas. Pagkatapos itong mga tao na ito, pag nakita nila sa mga reports na merong kailangan bigyan ng tulong or merong nag-request ng relief kahit saan man, binabato nila sa satellite offices natin. Naka-preposition lahat doon ang tulong sa satellite offices, and then yung satellite offices, meron silang assigned din ng mga tao for disaster response. Tapos sila na yung pupunta kung saan man kailangan pupunta yung tulong at opisina. So meron silang standard operating procedures na ginawa namin para susundan nila yon. Kapag wala doon sa nakalista na mga kailangan nilang gawin, kapag wala doon na sila nagtatanong sa USEC namin, or tapos yung USEC namin magtatanong din sa akin kung ano ba ang gagawin. Tulad ng example, noong isang araw or kahapon ba yon, kung saan lumabas yung mga bus na tumulong sa mga na-stranded sa mga ruta nila. Yun kasi ang allowed lang sa buses namin is may oras lang na allowed na lumabas sila. And ito yung peak hours kasi augmentation laang yung tulong na binibigay natin, no? Nag-augment tayo sa peak hours ng mga taong nagbabiyahe. Kahapon, sobrang dami nung mga humihingi ng tulong na mga stranded. Nagpaalam sila sa akin kung pwede ilabas yung mga bus. And then sabi ko sa kanila, oo, pwede ilabas yung mga bus dahil emergency na yan. At hindi na natin kailangan magpaalam pa na lalabas yung bus natin, labas doon sa peak hours na allowed mag-fly yung buses. So, ganun yung in-institutionalize namin, tapos merong standard operation procedures. Kung wala doon, nagtatanong sila at nagbibigay ng commander, sagot. Comment lang po, ma'am, sa mga comment ng netizens na mabuti po daw po yung OVP, mas nararamdaman nila sa mga ganyang disasters, yung pong EDCA sites na sinasabi nilang yun ang isa sa mga purpose, di raw nila nararamdaman. Unang-unang, kailangan siguro natin tanungin, no, kung totoo ba talaga na yung mga EDCA sites ay gagamitin for disaster preparedness and disaster response, o sinabi lang yon
para lang may masabi patungkol sa EDCA sites. Just to piggyback real quick, VP, kasi sinabi ni DND Secretary Gibo Chodoro that we should ask the US to use these EDCA sites para po ma-facilitate yung relief operations. What's your reaction to this particular statement? EDCA kasi, it means Enhanced Defense Cooperation Agreements. Nandun yan siya sa, dun tayo sa word na defense, no? Ano ba ang ibig sabihin ng defense to? Di ba mutual defense? Like depensa sa Pilipinas at depensa sa kung sino man yung ally natin, di ba? Kasi mutual, di ba? So, kung magkaroon ng agreement, iba pang agreement sa ilalim, sa loob ng EDCA agreement about disaster preparedness and disaster response, pwede yon. Kasi defense is not just yung defense na kapag merong invasion or merong war, pwede ding relief operations in times of emergencies. Thank you, VP. Well, since nakita po na parang epektibo yung disaster response ng OVP, will you ask for a higher budget for this year? For disaster preparedness? Kasi sabi ko sa mga kasamahan namin sa Office of the Vice President, kung ano yung ibinigay sa atin last year, dagdagan nyo lang ng sa inflation o pagmahal ng procurement at goods and services, yun lang ang idagdag ninyo. So, hindi na kami humingi ng tulad nung dati kung saan optimal yung operations ng Disaster Operations Center ng Office of the Vice President. Kasi alam naman namin na hindi siya ibibigay. So parang ayaw ko na pupunta yung mga officials ng Office of the Vice President, punta sila sa House of Representatives, tapos sasabihin sa kanila na hindi namin yan ibibigay sa'yo. Ayaw kong napapahiya yung mga kasama ko at ayaw kong napapahiya yung institusyon. Thank you. Now, VP has an appointment at 4:10, no? So, unless last question, tapos yung mga first-timers, pagbigyan natin sa pictures, pwede pa ba, VP? Miski konting panahon lang. Go. Mensahe po sa mga patuloy po ng mga supporters ni Tatay Digong na nandito po mundo, bring him home. Tapos mga kababayan natin. Yes, opo. Unahin ko na muna yun sa mga kababayan natin. No? Sa mga kababayan namin, ang Office of the Vice President, kung ano man yung makakaya ng Disaster Operations Center namin, ay gagawin namin lahat para sa disaster response. Dalawa po yung nandyan sa loob ng center namin. Unang-una is yung mga kalusugan trucks namin. Nagdadala sila ng hot meals sa mga responders. Pangalawa, meron kaming relief, no? Relief, food and non-food. Yung relief na pwedeng maibigay ng Office of the Vice President. Kailangan natin laging handa tayo sa mga ganito dahil alam natin taon-taon pabalik-balik yung bagyo. Hindi naman titigil ang pagdating ng bagyo sa ating bansa. At ang dala ng bagyo lagi ay unang-una pagbaha at mga landslides. So yung mga tao na alam nila na flood-prone area sila or danger zone area sila sa landslide, ay dapat maghanda sila pagdating ng bagyo or tag-ulan. At ano yung isa, sir? Patuloy na pagtitipo ng mga supporters ni Tatay. Yes. Okay. Sa aming mga kababayan sa buong mundo at sa Pilipinas na patuloy ang pananawagan na iuwi at ipalaya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nagpapasalamat kami. Alam ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na meron kayong mga ginagawang rallies, pagtitipon at pananawagan. At nasabi nga niya sa atin kahapon na sana ay bigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na personal ang kanyang pagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pagpapakita ng suporta at pagmamahal sa kanya. At naiintindihan niya
na yung kagustuhan ninyo na siya ay mapalaya ay dahil gusto nyo yung nakita ninyong pagbabago sa bayan nung siya ay Pangulo ng ating bansa. At kaming mga pamilya, lalong-lalo na ako dahil ngayon ay umiikot ako sa Filipino communities abroad na nag-iimbita para makapagsalita ako at mapaintindi ko sa kanila kung ano nangyayari sa ating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpapasalamat din ako dahil ang Filipino communities natin, sila yung gumagastos ng mga events at ng mga program natin at ang laking tulong at nagpapasalamat kami dahil napapaabot ko sa buong mundo yung ipinaglalaban natin na isang Pilipino na nakakulong sa The Hague, Netherlands dahil kinuha siya ng gobyerno ng Pilipinas. Sa pilitang kinuha at hinatid dito. Maraming salamat, VP. Totoo bang nilabas si PRD kahapon sa ICC facility? Hindi, alam ko yung sagot pero hindi ako makakomment kasi hindi ko alam kung allowed siya sa... Thank you, VP. Hindi ko alam kung allowed siya sa ating level. Ang pinakamaayos siguro ay tanungin natin yung lawyer ni ni dating Pangulong Duterte, si Attorney Nicolas Kaufman. Thank you, VP. Okay, so dito po ang pila.